Bakit nangyari sa buhay ko ito? Nasa abroad ako. Lahat ng kapatid ko, halos araw-araw tumatawag sa akin, kumusta? Pag may kailangan sila, isang tawag lang nila, pinapadala ko agad. Matawagan nga si ate. Hello, ay ate. Oh, Weng, ba't ka napatawag? Ate, kumusta ka dyan? Eto, mabuti naman. Kayo dyan, kumusta dyan? Meron ka na po ba yung sabi ko sa'yo? Yung sabi kong pwesto sa palengke? Ah, yung sinasabi mong piso sa palengke, yung sa babuyan? Ay, oo, meron na ako. Padala ko na lang sa'yo bukas. Bayaran nyo na agad bukas para makapag-umpisa na agad kayo. Ay talaga te, sige, babayaran ko agad para makapag-umpisa na kami. Tita, yung cellphone ko, huwag niyong kalimutan ha. Pati yung sapatos ko din tita ha. Oo nga te, salamat. Oh, sige, dadagdagan ko na lang yan. Pambili ng cellphone tsaka sapatos ng pamangkin ko. Ay talaga po tita, maraming salamat po. Ang bait-bait nyo talaga. Love you tita. Maraming salamat te. Ayan mo bukas. Sikaso namin yung pwesto sa palengke para makapag-umpisa na kami. Okay, sige, ingat kayo dyan ha. Bye-bye. Mahal na mahal ko din kayo. I love you. Matawag si ate ah. Oh, hello. Bakit? Mawag ako sa'yo kasi tatanong ko sana kung okay na ba yung hiniram ko sa yung pera na pangbili ng jeep. Ayun ba? Okay, sige. Papadala ko sa iyo sa 1 linggo. Hindi pwede ngayon kasi nagpadala ko kay Bunso yung pambayad nila sa pwesto sa palengke. Sa sunod na linggo na lang. Ganun Balin, salamat para makapamasada na si Toto. Mama, sino yan? Si tita nyo. Kausapin namin O sige na, kausapin nyo. Lin, kausapin ka daw nila ng mga pamangkin Hello, mo. tita. Yung damit ko po. Tita, bagong bag. Ah, okay. Hello? Sige. Pag-uwi ko, ihanda ko lang yung mga pasalubong ko sa inyo. Sige, tita. Salamat. Okay na ako naman. Salamat, Lina. Salamat ng marami kasi alam mo na kailangan namin ni Toto ng hanap buhay para sa pang-araw-araw. O sige, antayin mo na lang sa 1 linggo. Tatawag na lang ako sa iyo pag ipapadala ko na. O sige na, bye-bye na. May gagawin pa ako. Sige na, bye-bye. Sige, Lin, salamat. Tita, salamat. I love you. I miss you, bye-bye. Ingat, Lin. Ay, salamat. Bukas makakauwi na ako ng Pilipinas. Kaya lang kakaunti ang naipon kong pera. Naipadala ko na kay Bunso sa pwesto sa palengke. Naipadala ko na kay ate pambiling jeep. At least okay na yun. May mga hanap buhay na sila. Kailangan nila. Uy, ako. Galing abroad. Ang daming sumasalubong sa aking kamag-anak. Saan na kaya yung mga kapatid ko tsaka yung pamangkin ko? Makakapagkatok na. Hoy, andito kayo na. Kala ko mahal nila ako. Kumusta si Lin? Di ba dinala niyo ng ospital yun? Di na ako nakapunta kasi busy kami. Sabi ng doktor, pwede na daw yun hilabas. Kaya lang na-stroke. Hindi magalaw yung katawan, yung kalahati niyang katawan. Pwede doon muna yun sa inyo, te. Di dun, masikip na sa bahay. Dito na lang sa inyo kasi mas okay pa dito sa bahay niyo. Masikip na rin nga dito eh. O sige, payag na ako. Kaya lang, pag minsan doon din sa inyo, palit-palitan lang tayo. Sige. Naman kasi, di kasi nag-asawa. Wala tuloy mag-aalaga sa kanya. Oo
Oo nga eh, cargo pa natin tuloy. Ayan natin, kain na. Ayusin mo naman natin, ano ba yan? Nagkalat-kalat mo naman kumain. Ayan kumain ka nga. Oo, ayan, ipasok mo nga yung sumiling mo. Ayan, sobrang nakakainis ka na. Buti pang umalis na ako dito. Ginaganito na ako nila. Bakit wala na akong pera? Di tulad nun. Marami pa akong pera. Mga walang utang na loob. Mga anak buhay nila sa akin naman galing. Pero ngayon, ito na ako. Wala nang trabaho, wala nang pera. Isa na lang, may sakit pa. Wala nang nakakaalala sa akin. Kahit mangumusta man lang, wala man lang dumadalaw ng mga kapatid, kamag-anak. Sobrang saklap naman ang nangyari sa akin. Kahit isang kamag-anak, isang kapatid, wala man lang nakakaalala. Hindi na nga ako nag-asawa. Lahat na lang binigay ko sa kanila, nakalimutan ko na yung sarili. Sana pala nagtira ako sa sarili ko para hindi ako umabot sa ganitong sitwasyon.